Do you wanna know? Hello everyone! Good afternoon sa inyong lahat guys. For today's video ay meron na naman akong isi-share sa inyo na isang ori ng orchids. Actually guys, ang orchids na ito ay nabili ko sa mga Aita nung pinapayagan pa silang magbenta ng mga halaman dito sa amin. Kasi tuwing market day may mga bumababa na mga Aita galing sa bundok at nagbibenta sila ng mga wild orchids galing sa gubat. Ayan, so nabili ko ito sa kanila sa halagang 50 pesos only. Kaya lang guys, hindi ko alam ang pangalan nito kasi sila din hindi rin nila alam. Ngayon, ginugol search ko, ang pangalan pala nito niya or ang scientific name pala nito ay Micaranthus gigantea. Ayan, pero hindi ko alam guys, yung pinakapangalan niya, yung scientific name lang. Yung scientific name lang ang na search ko. So ito siya guys. So ganito yung bulaklak niya. Ayan. Maliit lang, ganito lang kaliit yung bulaklak niya. Ayan oh. Yes, ayan, maliliit yung mga petals. Kaya lang siguro sana kung malalaki lang, maganda sana kasi ayan kung napapansin ninyo, maganda yung kulay, meron siyang para siyang golden yellow na mayroong batik-batik na gold, batik-batik na maroon sa gitna, sa mga petals niya. Ayan, kaya lang maliliit. Siguro ang ganda nito kung malalaki pa. Kaya lang guys, nung nabili ko ito, marami ang lalabas dito na na mga spike, hindi lang iisa. Ngayon hindi kasi masyadong maganda na yung niya, yung pating media niya. Ayan, kung napapansin niyo, parang wala nang pating media, puro na lang, puro roots na lang ang nandiyan. Kaya siguro hindi nagbo-bloom ng maganda ngayon dahil kulang siya sa pating media. Pero malaki naman siya guys. Ayan oh, mataba naman siya. Kaya nga siguro tinatawag itong Micaranthus gigantea kasi siguro malaki ito kung maayos lang sana yung pagkatanim. Ayan oh, nakikita ninyo wala na halos bunot kasi yung nilagay ko nito dati guys ay bunot lang. Pero ayan oh, wala na, puro na Kaya ang gagawin ko ngayon guys ay papalitan ko ito ng pating media. Dadagdagan ko ng panibagong bunot. Ayan, ang bulaklak na ito guys ay hindi naman siya kilalang kilala talaga tulad ng mga dendrobiums. Pero meron siyang mild scent. Ayan. Tsaka maganda siya tingnan guys. Tiningnan ko sa Google. Pag marami pala yung mga spike na lalabas diyan, maganda siya tingnan. Ayan. So ngayon ay tatanggalin ko siya dito. Ayan, nilagay ko lang kasi siya dito, pinatong ko. Ayan, so papalitan ko siya ng tapos ililipat ko na rin ng ng bagong pot kasi itong pot niya maliit lang na square. So ayan guys. Ayan yung itsura ng niya. Puro na siya ugat pala. Wala na siyang pating media, kaya siguro hindi siya masyadong nagbibigay ng ngayon, hindi siya nagbigay ng maraming bulaklak ngayon. Ayan oh, puro na ugat. Tapos dati nilagyan ko siya ng ng lupa. Ayan, nilagyan ko siya ng lupa kasi akala ko hindi siya orchids. Ayun pala, nabilong pa siya sa sa orchids. Ayan, hinaluan ko siya ng kunting lupa at saka bunot din. Ayan, meron pa nga uling oh. So ngayon tatanggalin ko ito, papalitan ko ng panibagong bunot. Ang laki niya guys oh. Ang laki niya. Ayan ba yan? Puro na talaga siya bunot. Ay puro na siya.
guys, dito ko siya ililipat. Ayan, binutasan ko na rin para makahinga yung mga ugat. Pansamantala lang to guys, habang hindi pa ako nakabili ng ng bagong pot para sa mga orchids, kasi balak kong mag-order online ng mga pot, tapos pot na para sa orchids, tapos kasi balak kong mag-order online ng mga pot para sa mga orchids. Tapos ito siya, bibilhan ko siya ng mas malaki-laki ng konti. Ayan, so sa ngayon ito lang muna yung gagamitin ko sa kanya. Tatanggalin ko to kasi patay na to eh. Ang pag-aalaga nito guys ay din, parang tulad lang din ng mga karaniwang orchids na hindi siya pwedeng ilagay sa direct sunlight. Dapat filtered yung dapat shaded yung lugar na pagtamna natin or paglagyan natin sa kanya. Ayan, tapos kailangan yung gagamitin nating potting media mabilis lang din mag-drain. Yung pag-aalaga nito guys ay tulad lang din ng ibang mga orchids na hindi sila pwedeng ilagay sa direct sunlight kasi 'di ba yung nila, yung natural nilang environment sa gubat ay hindi sila exposed sa sa direct sunlight kasi diyan lang sila nakadikit sa mga puno ng kahoy. So dito sa atin dapat hindi rin natin sila ibilad sa araw, dapat filtered or shaded yung area na paglagyan natin sa kanila. Tapos yung pagdidilig kung tag-init dapat 2 beses sa isang araw pag tag-init, pero kung taglamig naman ay dapat limita natin yung pagdidilig natin sa kanila. Tapos sa fertilizer naman balanced fertilizer lang yung ibigay natin sa kanila, parang lang din sa tulad ng ibang mga orchids. Ayan, base yan sa pag-research ko sa Google. Ayan. So, ayan guys, tapos ko na siyang mapalitan ng bagong bunot. Ayan, meron na siyang bagong potting media.
Tsaka may butas din yung ano, yung pot na ginamit ko para makahinga yung ano, yung mga roots niya. Ayan. Pansamantala lang naman yun guys. Papalitan ko rin ito ng ano, mas malaki-laking pot pag nakabili na. Ayan. So ayan, nangatanggal yung iba niyang bulaklak guys. Yung ibang pitas niya natanggal. Kasi natumbat to siya kanina. Ayan oh. Hindi siya masyadong mabango pero meron talaga siyang ano, mild scent. So ito yung Micaranthus gigantea. Ayan. Ayan, ang laki niya guys. Sana sa susunod ano, sa susunod na update ko magkaroon siya ng maraming bulaklak. Sana magkaroon dito ng maraming spike. Ayan. Kasi nakita ko sa Google maraming spike yung ano niya. Merong 4 to 5 spike. Sa ngayon ito lang ang binigay niya sa akin. Ayan. So ayan guys, dito ko na lang i-end ang aking video. Maraming salamat sa inyong oras sa panonood at sana naman nag-enjoy kayo kahit simpleng halaman lang itong isinishare ko sa inyo ngayon. At sana para doon sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa aking munting channel at paki-like and share na rin at para naman ma-notify kayo sa mga sumunod kong mga video, please click the notification bell. Ayan. Have a nice day everyone. Bye.